What's up guys? So sa video natin ngayon, ipapakita ko naman sa inyo kung paano mag-build ng 12 volts na battery pack na may BMS at active balancer. Kaya tara, simulan na natin. Pero bago ang lahat, ito nga pala yung mga kailangan. Una na nga dyan, itong 18650 battery, 4 pieces battery holder, 3S 40 amp na BMS, 3S active balancer na may kasamang wires, at ang pinakahuli, tabbing wires. Una, pagdikitin lang ang dalawang battery holder at saka isa-isang ilagay lahat ng batteries. Sa paglalagay nga pala niyan, dapat salitan ng polarity ng battery bawat row para madaling ma-series lahat ng battery. At after niyan ay nilagay ko na rin ang battery holder sa ibabaw. At ito nga pala yung sinasabi ko kanina. Kung mapapansin nyo, sa unang row is puro positive at sa pangalawang row puro negative at yung pangatlo is puro positive. At bago ko nga hinangan ay nilagyan ko muna ng insulator lahat ng positive side ng battery. Pero mas maganda sana kung yung ring insulator ang gagamitin. And ito nga pala yung tabbing wire kanina. Bali hinati ko lang siya sa gitna kasi masyado siyang malapad. At kung mapapansin nyo, may spot na siya ng hinang para mas madaling kumapit sa battery. At dito nga sinimulan ko ng paghinang ng tabbing wire para mapagdugtong lahat ng batteries. At ang ginawa ko nga pala muna dito ay pinarallel connection ko muna ang bawat row ng battery. At syempre, dapat meron ng magkabilang side. At after ko nga maparallel lahat ay isi-series connection ko naman ito. Bali gumupit lang ako ng maliit na tabbing wire at inispatan ko ulit ito ng soldering lead. After nga nun ay hininang ko na ito isa-isa. At ganito na nga yung magiging itsura niya. At dahil tapos na nga yung side na to, proceed naman tayo sa kabilang side. At paalala lang pala, kapag nandito ka na sa part na to, bawal na magkamali. Kasi nga, naka-series connection na yung kabilang side. Kaya't kung magkamali ka ng connection sa side na to, pwede nang mag-spark yan. Kaya't sana maging aware kayo kung gagawa rin kayo nito. At dito nga, dinidemo ko kung paano yung flow ng connection ng battery. Kung titingnan mo mabuti, naka-spiral siya. Pa-letter S kumbaga. At ito nga yung sinasabi ko kanina, kapag itong dalawa na to ang napagdikit nyo, magi-spark lang naman yan. Kaya matutong mag-double check bago bumanat. Pero syempre, hindi pa naman na-expert sa mga ganito. Kaya kung may makita kayong mali, itama nyo na lang ako. At dito nga, tinuloy ko na ang paghinang para mapag-connect ko na ang battery 2 at battery 3. After ko nga mahinang, ganito na ang itsura niya. Naka 3 series at 6 parallel connection na siya. At kung titingnan nyo, parang siyang ginamitan ng spot welding, di ba? Pero mas maganda pa rin kung naka-spot weld. Pero wala kasi ako nun. At dahil okay na nga siya, magbo-voltage check muna ako. Para sa battery 1, meron siyang 3.79 volts, 7.59 sa battery 2, at 11.39 sa battery 3. Dahil okay naman lahat ng voltage, kinabit ko na pala dito yung BMS. Ginamitan ko lang pala siya ng double adhesive tape para hindi siya gumalaw. Itong negative side nga pala na to yung magiging 0 volts. Battery 1 para sa 4.2 volts, battery 2 para sa 8.4 volts, at yung positive side ng battery 3 ang para sa 12.6 volts. So dito ay maghihinang na ako sa BMS. Napagdesisyonan ko nga pala dito na ihuli i-connect yung 0 volts para hindi agad magkaroon ng power yung mismong BMS. At para po sa hindi nakakaalam, ang gawain po ng BMS is i-protect ang battery para sa over-discharge, overcharge, at overcurrent. Kasi alam naman natin na kapag na-overcharge or na-over-discharge ang battery ay pwede agad itong masira. At para sa nalilito pa rin sa connection ng battery, ito nga pala yung simple diagram na ginawa ko. So yun, after ko nga mai-connect lahat, connect ko na rin dito ang output voltage ng BMS, and as you can see, meron siyang 11.39 volts. At after nga sa BMS, sinunod ko namang ilagay dito yung active balancer. Isa nga rin pala ito sa pinakamahalaga kapag nagbuo ka ng battery pack. Ito kasi ang nagme-maintain ng equal charge ng bawat cell ng battery para ma-maximize ang capacity ng isang battery pack. Kapag wala kasing active balancer and may isang battery dyan na nag 20% habang yung dalawa is 50% pa, ang tendency niyan is madadama yung dalawang 50% kasi nga lobat na yung isang battery. Sa pag-wiring nga pala ng ganitong active balancer, yung B- or yung black wire ay i-connect sa 0 volt. Yung B1 naman or yung unang red wire ay i-connect sa battery 1 or dun sa linya ng 4.2 volts. Habang yung B2 naman or yung pangalawang red wire ay i-connect sa battery 2 or dun sa linya ng 8.4 volts. At yung B3 naman or yung huling red wire ay i-connect sa battery 3 or dun sa linya ng 12.6 volts. After ko nga mahinang, ganito na yung itsura niya. Bali, pinutulang ko lang yung wire ng saktong haba na aabot doon sa mismong active balancer. At dito nga ay tinry ko nang i-connect para matry kung sasabog. Joke lang. Pero kung mapapansin nyo,
nag-blink lang saglit yung indicator light. Ibig sabihin nun is balance yung battery. Kapag kasi hindi balance yung battery, umiilaw yung red indicator niya at namamatay naman kapag na-balance na niya lahat. At dahil nga working naman yung balancer, nilagyan ko na ng tape yung wire para hindi naman siya magulo tingnan. At para nga ma-check kung balance talaga ang battery, nag-voltage check ulit ako ng bawat cell. At sa battery 1 nga, meron 3.8 volts, 3.8 sa battery 2, at same lang din sa battery 3. At dahil prone nga sa short yung ilalim at ibabaw ng batteries, nilagyan ko lang ito ng insulator para safe. Nilagyan ko na rin ng wire yung negative at positive output ng BMS para ma-charge ko na rin yung battery. At ang gagamitin ko ng pan-charge dito ay yung DIY ko pa rin na adjustable power supply. Sinet ko nga lang ito sa 12.8 kasi 12.6 lang naman yung full charge ng battery. At after ko nga may connect yung battery ay pinindot ko na yung switch para mag-start na yung charging. And as of now, charging na siya and babalikan ko na lang siya maya maya. After 3 hours of charging, 0.62 amp na lang yung pumapasok sa battery. Alam ko hindi pa full charge yung battery pero tinigil ko na yung pag-charge para ma-check na rin yung voltage ng battery. And as for checking, meron na siyang 12.58 volts. So okay na rin siguro yan sa ngayon. Ang mahalaga na confirm ko na nag-charge naman siya ng maayos. At dahil okay na nga siya, nilagyan ko na ito ng DC connector. Para once na may project akong paggagamitan, madali ko na lang siyang may i-connect. At ito na nga pala yung final na itsura niya at pwede na siyang gamitin. Kaya kung nagustuhan mo ang video ko ngayon, click mo na yung subscribe at pahit na rin ang bell icon para updated ka sa mga bagong DIY videos na i-upload ko. So paano? Hanggang dito na lang muna. Paalam!